Expo 2012 dito sa Yeosu, South Korea. Sa prestihiyosong international exposition na ito, nagsama-sama ang mahigit 100 bansa na may layuning makapaghatid ng kaalaman at pamukaw ng pagmamalasakit sa ating marine environment. At syempre, mapahuli ba naman dyan ang Pilipinas? Sa Philippine Pavilion, sasalubungin ka ng mascot na si Book, ang official goodwill ambassador ng Pilipinas sa South Korea. It's definitely more fun in the Philippines. At dito natin pinapakita sa buong mundo dito sa Expo 2012, Yeosu, Korea. Sa temang Islands of Diversity, Seas of Connectivity. Binida ng ating bansa sa Expo 2012 ang ganda at yaman ng ating karagatan at marine life. Sa mga video wall na ito, mistulang katabi mo lang ang mga naglalanguyang butanding. May gimmick rin kung saan mahihipo mo ang aktwal na sand o buhangin mula sa mga pinakasikat na beach sa Pilipinas. Black sand from Santo Domingo, Albay. Brown coastal sand from San Lorenzo, Guimaras. The Kikay sand. Big coastal sand from Santa Cruz, Zamboanga. White powdery sand from the beaches of Boracay Island, Aklan. May espesyal na mapa rin dito na nagtuturo kung saan matatagpuan ang mga pinagmamalaki nating yamang dagat gaya ng dive sites ng Bohol at Cebu. At syempre, ang Boracay. Downloadable ang bawat impormasyon sa smartphones. Bida rin ang mga putuktong Pinoy sa Fisherman's Basket, tulad ng mga perlas mula sa Mindanao. Sa Aquarium Pavilion ng Expo 2012, nakadisplay naman ang giant clams na dinala pa mula sa Bolinao, Pangasinan. Giant clam from the Philippines. Ang Philippine Pavilion ay matutunghayan sa Expo 2012 sa Yeosu hanggang August 12, 2012. Ganda naman. Parang gusto ko pumunta ng Korea. Pero yung Philippines pa rin yung makikita mo doon. Hanapin ko lang si Dong Yi. Ay! Anyways, mga kapuso, chikahan muli tayo. Samot-saring reaction po ang nilikha sa pagtatapos ng American Idol Season 11. May mga disappointed pero meron din namang tanggap na ang pagkatalo ng ating pambatong may dugong Pinay na si Jessica Sanchez. Pero, bukod sa saloobin ng fans at taga-subaybay ng talent search, ano naman kaya ang professional opinion ng mga awit na Pinoy na naging resulta o sa naging resulta ng kompetisyon? Watch this. Inabangan ng buong mundo ang grand announcement na magiging winner ng American Idol Season 11. Umpisa pa lang na finale ay nanabig na mga manunood kung sino kina Philip Phillips at Jessica Sanchez ang tatanghaling season winner. At ilang saglit pa ay in-announce na ng AI host na si Ryan Seacrest na ang American singer na si Philip Phillips ang nagwagi. Kaya naman minabuti namin kunan ng komento ang ilan sa mga kilalang personalidad sa Philippine music industry tungkol dito. Una na dyan ang dalawa sa bagong sibo na iniidolo sa kantahan sa ating bansa na sina Rachel Ango at Mark Bautista. Nakaka-proud bilang Filipino na alam mo yun na napasama siya sa top 2. Undeniably, yung boses niya ay talagang magaling talaga siya. No? Yun yung strength niya. No, sobrang galing pa rin. Yung tatlong songs na ginawa niya, very powerful yung mga performances. Nakaka-proud mapanood ang Pinoy na kumakanta at pinapanood ng buong mundo. Bukod sa singers na sina Rachel Ann at Mark, hiningan din namin ang komento ang vocal coach ng Party Pilipinas na si James Monserrate. Nandun yung quality ng boses. Kahit anong kanta na pinapakanta sa kanya, nade-deliver niya ng maayos. Sa akin, fair lang siya kasi sa AI, ang basihan naman dun votes, di ba? So, nagkataon na mas marami talagang votes si Philip. So, sa akin, fair siya. Pero, kung boses talaga yung i-base natin, si Jessica pa rin. Meron siyang growl, meron siyang kulot, meron siyang ano pa. May mga low notes siya, tapos kaya niyang mag-hit ng talagang mataas. Pagdating sa kantahan, tunay ngang hindi magpapatalo ang Pinoy. Hindi man hinirang na American Idol ang ating kababayan si Jessica, winner pa rin siya sa puso ng bawat Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket,